pagkakawatak-watak ng mga namumuno sa lalawigan, hindi malinaw na programang pang-ekonomiya, lumalaking mukha ng kahirapan. Ito ang larawan ng Cavite noong kalagitnaan ng 1986. Ito rin ang nagbunsod sa nooy bumabang Gobernador Johnny Remulla na tumawag ng pulong ng mga lider Caviteño. Ang layunin, talakayin at bigyan tugon ang mga suliraning kinakaharap ng lalawigan noon. Napagkaisahan sa pulong na iyon na bumuo ng isang partido na magdadala sa Cavite patungo sa kaunlarang pang-ekonomiya. Doon muling binuhay ang Partido Magdalo. Ika-12 ng Hunyo taong 1986, kasabay ng pagkumita noon ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Inihalal ng kapulungan si Johnny Remulla bilang Pangulo ng Partido. Kasamang nahalal sina Telesforo Unas bilang pangalawang Pangulo, Jose V. Hamir, pangkalahatang kalihim, Arlene Arayata, Ingat Yaman, at Francisco Mendoza bilang PRO. Matagumpay ang unang pagsubok ng partido sa politika. Nahalal lahat ng inilaban nitong mga congressman sa halalan na ginanap pagkatapos ng 1986. Ang sumunod na pagsubok ay sa halalan ng 1988. Muling nagtagumpay ang Partido Magdalo. Ibinalik sa Kapitolyo si Governor Johnny Remulla. Sa halalang iyon, itinala niya ang pinakamalaking lamang sa kasaysayan ng halalan sa Cavite. Sino si Johnny Remulla? Isang bisyonaryo na may dugong revolusyonaryo, may malayong pananaw, may dugong mandirigma, dugong bayani. Sa murang edad, ipinakita na ng Batang Remulla ang pagmamalasakit sa mga inaapi at pakikipaglaban para sa karapatan. Fourth-year high school siya sa Imus Institute nang pangunahan niya ang isang protesta laban sa pang-aabuso ng school director sa kaawa-awang mag-aaral. Sinuportahan ito ng buong student body, mga magulang at mga guro. Dalang mga placards at pamphlets, hiniling nila ang pagpapatalsik sa mapang-aping school director. Itong kauna-unahang student demonstration na naitala sa kasaysayan bago pa ilunsad ng mga militanteng estudyante ang tinaguriang student activism sa Maynila noong 1966. Walang nangyari sa protesta ngunit itinuring itong isang tagumpay sa pagpapahayag ng damdamin at hinaing ng mga nagprotesta. Dahil ang school director ang isa sa mga may-ari ng Imus Institute, ang Batang Remulla ay sinipa palabas ng Imus Institute, kaya tinapos niya ang kanyang high school sa Francisco Law School sa Maynila. Pumasok siya sa University of the Philippines sa Diliman at nagtapos ng kursong abugasya. Kumuha siya ng bar examination noong 1956. Pang-apat siya sa top 10 bar top-notchers. Nakita muli ng mga taga-Cavite ang kanyang pagkamandirigma sa pagtatanggol niya sa mga mahihirap at mga naaapi bilang isang batang abogado. Pinaigting pa niya ito nang siya ay manungkulang provincial board member ng lalawigan mula 1964 hanggang 1969. Naging pinakabatang delegado siya ng Cavite sa 1971 Constitutional Convention. Doon ipinaglaban niya ang karapatan at kapangyarihan ng mga pamahalaang lokal bilang chairman ng komite ng local government. Noong 1980, siyang pinili sa 22 aspirante upang humalili sa namayapang gobernador Dominador Camerino. Ika-24 ng Setyembre taong 1979 o eksaktong 30 taon na ang nakakaraan. Itinalaga siya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang gobernador ng Cavite. Kagad niyang pinangunahan ang pagpapaunlad ng lalawigan. Sa kanyang panunungkulan, binalangkas ang Cavite 10-year modernization plan bilang paghahanda sa industrialisasyon ng lalawigan. Nang hikayat siya ng mga foreign investors, itinayo ang Cavite Export Processing Zone sa Rosario at ang People's Technology Complex sa Carmona. Upang guminhawang biyahe papunta at palabas ng Cavite, ginawa ang Manila-Cavite Coastal Road. Pinalakas ang mga sistema ng komunikasyon at enerhiya sa lalawigan sa pagkakalikha ng Communication and Energy Development Authority sa Cavite. Ginawa rin niya ang Cavite Land Use Plan, ang kauna-unahang land use plan ng isang lokal na pamahalaan o LGU sa ating bansa.
Pansamantalang naantala ang pagsasakatuparan ng modernization plan dahil sa EDSA Revolution. Bumaba si Governor Remulla sa kanyang pwesto bilang pagtalima sa pakiusap ng revolusyonaryong pamahalaan ni Ginang Corazon Aquino sa lahat ng mga nakaupong lokal na opisyales na iwanan ang kanilang mga poder. Bilang suporta sa hangarin ng pamahalaan ni Ginang Aquino na magkaroon ng stability at maayos na pagpapanibago ng sistemang demokrasya, pinangunahan ni Johnny Remulla ang pagboto ng yes sa bagong saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Ginanap ang unang halalan sa ilalim ng bagong saligang batas. Sa puntong ito ng kasaysayan, binuhay muli ang Partido Magdalo. Sa kanyang pagbabalik sa Kapitolyo noong 1988 bilang halal na gobernador, muling lumitaw ang pagkabisyonaryo at dugong revolusyonaryo ni Governor Remulla. Inilunsad niya ang ikalawang revolusyong Kabitenyo. Tinawag itong Industrial Revolution. Layunin ng revolusyon ang palayain sa kahirapan ang mga Kabitenyo at bigyan sila ng mas mataas na kalidad ng pamumuhay. Isang agresibong programang pang-ekonomiya ang binalangkas niya. May 3 haligi ang programa. Ang una ay ang pagpapaunlad ng agrikultura. 70% ng mga lupa ng Cavite ay agrikultura, kaya't nagawa niyang maging food basket ng Metro Manila ang lalawigan. Dahil dito, umunlad ang agrikultura at umunlad din ang magsasakang Caviteño. Ang ikalawang haligi ay ang pagpapalaki ng investment. Muling tinugon ng mga dayuhang negosyante ang kanyang panawagan na mamuhunan sa Cavite. Kaya't itinayo ang First Cavite Industrial Estate sa Dasmariñas at Gateway Business Park sa General Trias. Dahil sa sinulong ni Governor Remulla na commitment to industrial peace and productivity na pinagkaisahan ng mga dayuhang mamumuhunan, sektor ng manggagawa at lokal na pamahalaan, dumami na parang kabuti ang mga industrial zones sa lalawigan. Lumikha ito ng libu-libong trabaho para sa mga manggagawang Caviteño. Na benepisyuhan din ito ang mga manggagawa mula sa Metro Manila at Karatig lalawigan. Idineklarang Model Calabarzon Project ang Cavite. Ang ikatlong haligi ng programa ay ang pagpapaunlad ng turismo. Nag-umpisang dumagsa ang mga lokal at banyagang turista sa Cavite. Sa Tagaytay Upland area ay mga scenic spots. Sa Ternate Corregidor Maragondon Naik area ay mga naggagandahang karagatan, dalampasigan at bulubundukin. Sa Kawit Cavite City area ay mga bagay na pangkasaysayan. Tulad ng tagumpay ng Partido Magdalo ni General Aguinaldo sa unang Rebolusyong Caviteño na humantong sa kalayaan ng mga Pilipino, tagumpay din ang Partido Magdalo ni Governor Johnny Remulla sa ikalawang Rebolusyong Caviteño na nagpalaya sa maraming Caviteño sa kahirapan. Ang kanyang pagkabisyonaryo at pagkarevolusyonaryo ay ibinahagi niya sa mga pinuno at kasapi ng Partido Magdalo noong kanyang kapanahunan. Ngayon, ang mga Caviteño ay may matindi at agarang pangangailangan ng bagong kalayaan. Kalayaan sa bagong kahirapan. Kalayaan sa kawalan ng sapat na kaalaman. Kalayaan sa di-epektibong pamamahala. Ang isipang bisyonaryo at dugong revolusyonaryo ay kanyang isasalin sa mga bago, bata at aktibong pinuno at kasapi ng Partido Magdalo. Ito ang kanilang pagkukunan ng lakas at inspirasyon upang matagumpay na ilunsad at isakatuparan ang ikatlong Rebolusyong Caviteño, ang pagbabangon para sa pagbabago.